At bagamat tayo po'y nasa ating mga tahanan, purihin po ang Diyos sapagkat nakakapagpatuloy po tayo sa pag-aaral po natin sa kanya pong mga salita. Sige po, bilang opening song po natin, tayo pong lahat ay umawit po sa page 89. Ngalang Isuso kay Tamis. Ngalang Jesus o kay Tamis, ibig kong laging masambit. Ligaya ko sa hinagpis, ngalang Jesus na ibig. Kay Tamis ngalang Jesus, bayan ng tinubong, tuwin ay di nagbabago. Purihin ang ngalan mo, ngalan niya ay aking mahal. Sa pasanin ko'y katuwang, papuri paglakasan ang kay Jesus na ngalan. Kay Tamis ngalang Jesus, bayan ng tinubong, tuwin ay di nagbabago. Purihin ang ngalan mo, di sukat maisalaysa, ngalang aking minamahal. Takot ko ay pinaparang sa kaniyang pangalan. Kay Tamis ngalang Jesus, bayang tinubong, pinay di nagbabago. Purihin ang ngalan mo. Maraming salamat po sa ating pong inawit at minsan pa po tayong umawit po bago po tayo manalangin sa page 100 po. Pag-ibig niya ang nagligtas. Kung ay nalulungkot sa ako ay nalulunod sa dagat ng sala, marumiyaring loob at lumulubog na. Subalit pinakinggan ni Jesus ang tawag, pinagigyaring kamay ngayon'y ligtas, iniligtas, iniligtas. Nang wala nang tumulong ay inampon, iniligtas ng paglinang. Nang wala nang mahabag, iniligtas. Kay Jesus ihahandog lahat ng sa akin, mamumuhay ng tapat, siya'y pupurihin. Dakila niyang gaway, dapat pusuklian ng banal na paghangang walang hukay. Iniligtas, iniligtas, nang wala nang tumulong ay inampon. Iniligtas
ng paglinga. Nang wala ng mahabat, iniligtas. Kaluluwang nanganganib, tumingin kay Jesus at sa kanya pasagip mula sa paglubog. Siya ang Panginoon ng dagat at hangin. Ililigtas ka ngayon kung daraing. Iniligtas nang wala lang tumulong ay inampon. Iniligtas ng paglinga nang wala lang mahabag. Iniligtas. Purihin po ang Diyos at sa ating pong pagpapatuloy, tayo po muna ay manalangin at hingin po natin kay Brother Norman po na pangunahan po tayo sa opening prayer. Sige po, tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na banal, dakila at makapangyarihan po sa lahat, pinupuri ka po namin at lubos po na pinasasalamatan sa napakabiyayang oras po na inyo pong pinagkaloob sa gabi pong ito. At kami rin po ay nagpapasalamat po sa buong maghapon po sa pag-iingat niyo po sa bawat isa po sa amin. At bagamat kami po ay physical na hindi po magkakasama, ay pinagbuklod niyo po kami upang amin din pong patuloy po na pagbulayan, pag-aralan ang inyo pong mga salita sa pamamagitan po ng online Bible study. At patuloy nawa ingatan niyo po ang bawat isa po sa amin, pangunahan niyo po ang oras po na ito. Dalangin po namin ang anak niyo po na gagamitin na maghahayag po ng inyong pong mga salita. Patuloy po na bigyan niyo po siya ng karunungan po na nagmumula po sa inyo. Pakapos po sa inyo po siya ng inyong pong banal na espiritu. At patuloy din po na bawat isa po sa amin ay tunay po na mapagpala sa amin pong pag-aaralan po ng pong mga salita. Maging hamon po sa amin pong espiritual na pamumuhay. At kami rin po ay humingi po ng paglilinis ng inyong pong kapatawaran po sa amin pong mga pagkukulang, kasalanan, kahinaan, upang wala pong maging hadlang po sa amin din pong pagpapatuloy po sa inyo pong gawain dito po sa pag-aaral, pagbubulay ng inyo pong mga salita. Ingatan nyo rin po mga kapatid po na hindi po namin nakapiling po sa Google Meet at ganun din po patnubayan ang mga nanonood po sa FB Live. Sa inyo po namin po lubos na pinagkakatiwalang oras po na ito. At ito po ang aming samot dalangin sa matamis at dakilang pangalan lamang po ng inyong pong bugtong na anak na si Kristo Jesus. Amen. Maraming salamat po sa ating kapatid. At ngayon po ay ihanda na po natin ang ating pong puso't isipan sa ating pong pakikinig at pag-aaral po ng mga salita ng Diyos. Ibibigay ko na po sa ating pong tagapagturo kay Brother Wilson Gutierrez po. Magandang gabi po mga kapatid at salamat po sa Panginoon at tayo po ay patuloy na binibiyayaan niya po ng ganitong mga sandali na bagamat tayo po ay magkakalayo, tayo po ay nakakapagpatuloy sa pag-aaral po ng kanyang mga salita. At personally po, ang aking panalangin ay nawa po ang mga bagay po na itinuturo ng Panginoon sa atin mula sa kanyang mga salita ay tunay na maging kapaki-pakinabang po sa ating buhay bilang tunay na mga Kristiyano at tunay na mga anak ng Diyos. At para po sa ating pag-aaral po ngayong gabi, tayo po ay magpapatuloy sa chapter 3, pero babasahin lang po muna natin yung simula verse 1 hanggang verse 11. Kung mapupunan po ito ng ating oras, ay tatalakayin po natin ang chapter 3, 1 to 11. Pero kung sakali naman po, ay magpo-focus tayo muna dito sa unang tatlong bersikulo.
Pero nais ko na pong basahin yung chapter 3, 1 to 11. At ganito po ang ating mababasa sa Diglot translation po ng ating mga Bible, ating English Tagalog. Sabi po, sa katapus-tapusan mga kapatid ko, mga galak kayo sa Panginoon. Ang pagsulat ko nga sa inyo ng mga ayon ding bagay sa akin ay tunay na hindi nakangangalay. Ngunit sa inyo'y katiwasayan. Magsipag-ingat kayo sa mga aso. Magsipag-ingat kayo sa masasamang manggagawa. Magsipag-ingat kayo sa pagtutuli. Sapagkat tayo ang pagtutuli na nagsisisamba sa Espiritu ng Diyos at nangagmamapuri kay Kristo Jesus at walang anumang pagkakatiwala sa laman. Bagamat ako'y makapagkakatiwala sa laman, na kung ang iba ay nag-aakala na may pagkakatiwala sa laman, ay lalo na ako na tinuli ng ika-8 araw mula sa lahi ng Israel, mula sa angkan ni Benjamin. Hebreyo sa mga Hebreyo. Tungkol sa kautusan ay Pariseo. Tungkol sa pagsisikap ay mga guusig sa iglesia. Tungkol sa kabanalan na nasa kautusan ay walang kapintasan. Gayunman ang mga bagay na sa akin ay pakinabang ay inari kong kalugihan, alang-alang kay Kristo. O nga, at lahat ng mga bagay ay inari kong kalugihan dahil sa dakilang kagalingan ng pagkakilala kay Kristo Jesus na Panginoon ko. Na alang-alang sa Kanya, tiniis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay at inari kong sukal lamang upang tamuhin ko si Kristo. At ako'y masumpungan sa Kanya na walang katuwirang aking sarili sa makatuwid bagay sa kautusan, kundi ang katuwiran sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Ang katuwiran ngang buhat sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya, upang makilala ko siya at ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na maguli at ang pakikisama ng kanyang mga kahirapan na ako'y natutulad sa kanyang pagkamatay. Verse 11 po, kung aking tamuhin sa anumang paraan ang pagkabuhay na maguli sa mga patay. Pagpalain po ng Diyos ang kanyang mga salita at inihingi ko po na tayo po ay manalangin po muli. Ama, salamat po sa patuloy po na pagkakalob niyo po sa amin ng mga ganitong sandali na kami pong mga anak mo ay sama-sama at nagkakaisa po sa pag-aaral sa iyong mga salita. Dalangin po namin na buksan mo po ang aming mga puso, ang aming mga kaisipan upang masumpungan at masilayan po namin mula sa iyong mga salita, ang iyong kalooban, ang mga katotohanan na siyang tunay po na nagpapatibay sa amin pong pananampalataya sa iyo at nagsisilbing liwanag upang kami po ay makapamuhay ng naayon po sa iyong kalooban. At ito po ay tunay na magbigay ng kalwalatian sa iyong banal na harapan. Pagpalain mo po ang oras na ito. Pagpalain mo po ang bawat tahanan. Pagpalain po ang mga kapatiran. At ang lahat po ng ito ay aming pong samot dalangin sa matamis na pangalan po ng iyong bugtong na anak na si Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Okay po. Una po, gusto ko pong pansinin po natin yung introduction ni Pablo po dito sa chapter 3. Although ako po ay medyo na-curious din nung ito po ay aking paulit-ulit na binabasa at napansin ko po yung mga unang salita o sinabi ni Pablo yung sa katapus-tapusan. Kasi po tinignan ko, hindi naman po dito sa chapter 3
At nakita ko rin po, hindi sila magkaduktong ng chapter 4. Mabuti pa yung chapter 2 at chapter 3. Sa tingin ko po, ito po ay magkaugnay. Although sinabi po niya yung finally, sabi po niya, no, my brethren. Yung tinignan ko po yung mayroon po dalawang kahulugan sa Greek word, yung salitang finally. Yung isa nga ay yung pagwawakas at yung isa naman ay yung pagbibigay diin sa mga bagay na gusto pa niyang sabihin. No? Na may kinalaman doon sa mga nauna po niyang sinabi. At nakita nga po natin ito dito sa chapter 3 nang sabihin po niya na sabi po niya, finally, my brethren, ang sabi po niya sa English, no? Rejoice in the Lord. Tapos sabi po niya, no? To write the same things to you. Pansinin po natin yon. Kaya yung word na finally po rito, parang ito po ay salita na in-include ni Pablo upang bigyan din niya na mayroon pa siyang gustong sabihin tungkol doon sa mga nauna po niyang sinasabi sa mga taga-Pilipos, na kung saan ay nakapokus po ito doon sa tayo po ay wag maging self-centered, kundi tayo po ay maging interest o yung yung ating interest po ay para sa iba. No? At doon nga po sa nagdaang pag-aaral natin, nagbigay siya ng 3 halimbawa. Una po si Timoteo, ang Panginoong Hesus, si Timoteo at si Epaphroditus. Kaya ang sabi po niya rito, at kapansin-pansin na totoo nga na mayroon siyang gustong ibigyan diin, no? Kinukuha niyang lubos yung atensyon ng mga taga-Pilipos. Kaya sabi niya, sa katapos-tapusan, mga kapatid ko, ang tinutukoy po niya ay ang mga Kristiyano doon sa Pilipos, ang mga mananampalataya po sa Pilipos. Ang sabi niya, mga galak kayo sa Panginoon. Ang ibig sabihin po nito, ang kagalakan na tinutukoy po ni yung rejoice in the Lord, ang tinutukoy po rito ay yung ating pakikipag-ugnayan sa Panginoon. Yung ating kalagayan sa Panginoon, yung ating posisyon sa Panginoon, yung kaligtasan na mayroon tayo sa Panginoon. Yun po yung tunay na nagdadala ng kagalakan sa isang tunay na mananampalataya. Kumbaga, parang sinasabi niya na ang kagalakan, mga galak kayo sa Panginoon. Ang kagalakan ay una, ito'y nagmumula sa Panginoon lamang, at pangalawa, bilang mga mananampalataya ay ituon po natin ang kagalakan sa Panginoon. Hindi sa ating sarili, hindi rin po sa mga bagay-bagay dito sa lupa. Although ang chapter 3, 1 to 11, kung i-outline po natin ito, mayroon pong 2 bahagi. No? At yan po yung ating titingnan na tatalakayin po. At yan ay mapapansin po natin dito sa ating pag-aaral. At para sa kanya, nagbibigay din po ito sa mga bagay na nauna na po niyang itinuro, na una niya na pong ipinahayag sa mga taga-Pilipos. Ang sabi niya, at mapapansin natin, ang katotohanan ito na kumbagay binibigyan niyan diin, ang sabi sa English dito sa aking salin, finally, my brethren, rejoice in the Lord, to write the same things to you. To me, indeed, is not grievous. Sa mababaw na salin, hindi ako nangangalay. Hindi ako, ang sabi niya rito sa Tagalog dito sa atin, hindi nakakangalay,
Hindi ako napapagod. Grievous to me. No? Pero ang sabi niya, pero itong katotohanan ito, sabi niya, para sa inyong safety. But for you, it is safe. Kaya napakaganda po. Kaya kung titingnan po natin itong chapter 3, after niya magbigay ng sample sa chapter 2, dito sa chapter 3, nagbigay po siya ng warning. Warning. Babala sa mga Kristiyano doon sa Pilipos. Kaya dito sa verse 2, repeatedly, sinabi niya yung beware. Sa ibang salin, look, tignan nyo, bantayan, beware, mag-ingat. At yan po yung binigyan niyang diin. Mag-ingat kayo, sabi niya, verse 2. Sa mga aso, although ang mga aso po rito na tinutukoy po niya, no? Hindi po ito yung mga alaga. Although sa panahon po ng yung sa Israel, maraming mga aso na ginamit sa English yung mga scavenger, no, yung parang pakalat-kalat sa kalsada, parang kumakain ng basura o nagkakalkal ng mga basura. Doon sila kumakain. Although ito po ay hindi mga literal na aso. At ang sabi niya, magsipag-ingat kayo sa masasamang manggagawa. Magsipag-ingat kayo sa mga pagtutuli. Napakahalaga po na matignan po natin ang mga katotohanan po na ito. No? Dito po, makikita po natin. Actually po, tumingin ako sa mga commentary or sa sabihin natin na yung mga talata sa Biblia na may kinalaman sa mga tinutukoy na aso po rito, meron pong isang napakagandang talata dito sa Awit, chapter 22, verse 16, para lang po kilalanin natin yung kung sino po yung tinutukoy po ni Pablo na mag-ingat sa mga aso. Awit, chapter 22. Dito po sa verse 16 hanggang 18. Ito po. Ang sabi po niya, chapter 22, verse 16 hanggang 18, dito na sa Bible ko po basahin ko, tapos sundan nyo na lang po dyan sa screen ni Brother Renmark. Sabi niya, sapagkat niligid ako ng mga aso, kinulong ako ng pulutong ng mga manggagawa ng masama. Parang na-mention po yung dalawa, no? Balikan natin. Ano yun? Yung sinasabi niya na mag-ingat kayo sa mga aso, mag-ingat kayo sa masamang manggagawa. Sabi po rito, sapagkat niligid ako ng mga aso, kinulong ako ng pulutong ng mga manggagawa ng masama. Binutasan nila ang aking mga kamay at ang aking mga paa. Aking maisasaysay ang lahat ng aking mga buto. Kanilang minamasdan at pinapansin ako. Tapos sa verse 18 sabi niya, inapak nila ang aking mga kasuutan sa gitna nila at kanilang pinagsapalaran ang aking kasuotan. Kaya kung mapapansin po natin, kung babalikan po natin itong pinag-aaralan natin, dito po sa binasa natin sa Psalms chapter 22, kung titingnan po natin, ito'y prophetic text. Prophecy po ito concerning Christ, no? Concerning, ito po yung prophetic
prophecy tungkol po sa ating Panginoon. At pinicture po doon yung sa crucifixion. Kung saan po ay ito pong mga binabanggit dito ay ito po yung mga hindi na sumampalataya sa ating Panginoon. At sila po ay sabihin natin sila ang sumakit at pumatay. Kaya sila yung enemy of the cross, no? Sila po yun. Kaya mahalaga na ito pong mga binabanggit dito ay masasabi natin na ang mga magsipag-ingat kayo sa mga aso, ito po yung mga tao na kumukutya, hindi naniniwala sa Panginoon, kumukutya sa Panginoon, at winawalang halaga ang kamatayan ng Panginoon. At dito, sinabi niya rin yung masasamang manggagawa. Magsipag-ingat kayo sa mga pagtutuli. Siguro, ang point ni Paul po rito ay yung mga katulad ng mga sinabi niyang nangangaral tungkol sa Panginoon, subalit hindi nakasentro doon sa biyayang binibigay ng Panginoon. Kaya dapat mga taga-Pilipos ay magsipag-ingat doon sa bagay na yon. Dahil possible po ng isang mananampalataya, bagamat siya ay naligtas sa biyaya, maaaring ipangaral niya ang tungkol sa kaligtasan, mabuting gawa, bautismo, at kung ano-ano pa po. Maaring, kaya doon sa Matthew chapter 7 verse 6 din po, no? Ano pong sinasabi ron? Matthew chapter 7 verse 6. Yan, tayo ko na lang po yung kay Brother Renmark. Ano pong sabi rito? Huwag ninyong ibigay sa mga aso ang anumang banal, ni ihagis man ng inyong mga perla sa harap ng mga baboy. Baka yurakan ng kanilang mga paa at mga balik at kayo'y lapain. Give not that which is holy unto the dogs. Bakit po? Kung titingnan natin, unfit, hindi po sila karapat-dapat na tumanggap, no, ng mga holy things. Tinitingnan ko to, although maraming commentary po, kasi ang istorya po rito, mayroong Canaanites women na lumapit sa Panginoon at umihingi siya ng favor sa Panginoon, no? Although yun ang tinutukoy doon, yung kanyang general interpretation, kasi yung panahon na yon, ang time na yon ay nandoon siya para sa mga Jewish people. Pero ganun pa man, dahil sa pag-i-insist ng babae, ay yung request niya ay nag-grant, no? Kaya, although sinasabi po rito, maraming commentary din po akong tinignan na wag daw i-share ang gospel doon sa mga hindi karapat-dapat. Pero ako, ang tingin ko po, dapat nga ang i-share yung doon sa mga makasalanan ang gospel. Pero ang nakikita ko po rito, na sinasabi dito na wag ninyong ibigay sa mga aso ang banal, no, yung mga banal na bagay, maaaring ito ay may kinalaman sa paglilingkod, paghahandog, kasi sa Leviticus may yung mga holy things ay yung po yung mga paghahandog.
Yun po yung mga paglilingkod. Yun po yung pagsamba. No? May kinalaman ito sa buhay Kristiyano. Totoo po yun. Ako, naniniwala ako ron na hindi natin, kaya nga po, minsan nakakalungkot po, di ba, yung mga nag-preach sa kalye, sa mga market, sa mga bus, nagpe-preach sila giving. Bakit mo binibigay yung holy things? Unfit yung mga hindi mananampalataya sa bagay na yun. Ang kailangan nila ay gospel. Kaya very danger po yun na itinuturo yung mga bagay na para sa mananampalataya at ituturo mo sa hindi mananampalataya. Tingnan halimbawa po natin yung sa 2 Timothy chapter 1 verse 9. Siguro tingnan po natin ito. 2 Timothy chapter 1 verse 9. Ang sabi po rito, sabi niya, na siyang sa atin ay nagligtas at sa atin ay tumawag ng isang banal na pagtawag, hindi ayon sa ating mga gawa, kundi ayon sa kanyang sariling akala at biyaya na ibinigay sa atin kay Kristo Jesus buhat pa ng mga panaong walang hanggan. No? Who had saved us and called us with an holy calling. Yung pong pagkaligtas natin, yun po ay tinawag tayo ng Panginoon para daw sa banal na pagtawag. Ang banal, ang pagtawag doon ay ang mamuhay tayo na hiwalay. Kaya ako, I believe yung mga holy things, ito po yung mga, para sa akin po, ito ay tumutukoy sa Christian living. Paano mo ituturo yung mag-attend, magbasa, manalangin, yung sumamba sa Panginoon, maglingkod sa Panginoon, sumunod sa Panginoon. Unfit po. Kaya sabi niya, don't give. Huwag mong ibigay sa mga aso ang banal na bagay. Ganon din po yung sa Matthew chapter 15 verse 26. Binanggit din po yung dog o yung aso. At kung titingnan po natin, ito rin po ay tumutukoy, ang sabi niya, at siyang sumagot, sinabi, hindi marapat na kunin ang tinapay sa mga anak at itapon sa mga aso. Yung precious bread is unfit para ibigay sa mga hindi mananampalataya. Maybe this bread, although yun ay si Christ, sabi niya, I am the bread. Pero ang sabi naman ng Panginoong Yesus, man shall not live by bread alone, but by every word proceeded out to the mouth of God. Maybe yung kung titingnan natin yung mga teaching, yung mga doctrines, napakahirap ituro sa mga hindi mananampalataya. At ako'y naniniwala, isang message ang para sa kanila. At yun po ay ang gospel. Kaya nga, even doon sa 2 Peter, no? Chapter 2, verse 22. Kumbaga tinitignan po natin, kinikilala po natin kung sino po yung sinasabi ni Pablo na mag-ingat kayo sa mga aso at sa mga manggagawa, no? Yung evildoers. Sabi po rito, 2 Peter chapter 2, verse 22. Nangyari sa kanila ang ayon sa kawikaang tunay.
babalik na muli ang aso sa kanyang sariling suka at sa paglubalob sa pusali ang babaeng baboy na nahugasan. Ito po yung maaring sabi kasi sa verse 21, sapagkat magaling pa sa kanila ang hindi nakakilala ng daan ng katuwiran, kaysa pagkatapos na makakilala, ito'y tumalikod sa banal na utos na ibinigay sa kanila. Maaring ito po yung patuloy na nire-reject yung magandang balita. Yung sinubo nila ay sinusukan nila. O possible po, ito po yung mga yung sinasabi nila, hindi nila ginagawa. O hindi nila ginagawa yung sinasabi nila. O yung sinasabi nila ay nagiging against sa kanila. Sinusuka, aso. At kung titingnan po natin, ito po yung mga Judaizer. Ito po yung mga legalist. No? Sabi nga, pilit nilang pinapasan sapagkat sila po yung sinasabi ng ating talata, ang tinutukoy ni Pablo. Ito yung mga nangangaral, nagtuturo ng hindi sa biyaya matatamo ang kaligtasan kay Kristo. Kaya dito, lalo sa verse 3 ay lalo nating makikilala sila, no? Sapagkat parang ano to yung verse 2 and verse 3 parang comparison siya. Ito yung mga tinutukoy ni Pablo na mag-ingatan. Dapat huwag tayong makontaminate yung mga aso at masamang manggagawa at magsipag-ingat kayo sa mga sa pagtutuli, yung nagtatanggal ng laman, no, ng balat sa kanilang laman. Pero why? Bakit binigyan din po ni Pablo dito sa verse 3? Sabi niya, sapagkat, pansinin po natin yung sinabi niya. Parang sinasabi niya, for we. Dahil, for we, sabi niya, are the circumcision. Yung pong pagtutuli. Sapagkat tayo, sabi niya, ang pagtutuli. At binigyan niya ng karakteristik yung pagtutuli o yung we. No? At sino po ang tinutukoy niya rito? Yung mga Hudyo po ba? Tandaan natin, ang Pilipos is composed of Jews and Gentiles. Actually, nung una ay walang problema ang mga Hudyo sa ipinapangaral nila Pablo na ebanghelyo, na gospel. Kaya lang, nung dumating po yung mga naligtas na mga hentil, doon na sila nag-react. No? Kasi para sa kanila, kailangan muna na sila'y maging Hudyo bago sila maligtas. Makikita natin yan dito sa Gawa chapter 15. At ito po ang naging suliranin. Sabi niya, at may ibang mga taong nagsilusong mula sa Judea ay nagsipagturo sa mga kapatid na sinasabi, maliban na kayo'y mga tuli ayon sa kaugalian ni Moises, ay hindi kayo maliligtas. Kaya dito nagkaroon ng debate. Sapagkat yun ang naging problema sapagkat may mga hentil na
naligtas, ang gusto nila para lubusan nila makamtan ng kaligtasan, ay kailangan silang magpatuli. Kaya ang tinutukoy po rito, sapagkat tayo, hindi po niya tinutukoy yung mga Hudyo. Hindi po yung mga Hudyo ang tinutukoy po niya rito. Kundi ang tinutukoy po niya rito ay ang mga Kristiyano. Ang mga Kristiyano po ang tinutukoy niya rito. For we are the circumcision. Alam po natin yung pagtutuli. Ito po ay ibinigay ng Diyos sa mga Hudyo kay Abraham sa Genesis chapter 17 bilang covenant. Bilang covenant. Kung saan ay na ikaw ay mapapasama sa mga pinili ng Diyos, sa mga angkan ng Diyos sa pamamagitan ng pagtutuli. Yun yung tinutukoy ni Pablo na magsipag-ingat kayo sa mga pagtutuli. Yung panlabas. Samantalang ang sinasabi rito ni Pablo na tayo ang tunay, ito ay inwardly, spiritually. Mababasa po natin yan sa Colossians chapter 2 verse 11. Colossians chapter 2 verse 11. Na ang sinasabi po rito, sabi po, na sa Kanya ay tinuli rin naman kayo. Pansinin po natin, na sa Kanya, tinutukoy po rito, sa ating Panginoong Hesus, ay tinuli rin naman kayo. Ng ano po, panlabas ba? Na pagtutuling hindi gawa ng mga kamay, sa pagkahubad ng katawang laman sa pagtutuli ni Kristo. Ang sabi po sa English, Him whom also you are circumcised with the circumcision made without hands. At ito po ang tinutukoy ni Pablo. Ang tinutukoy niya po rito ay yung mga Kristiyano na tinuli sa pamamagitan ni Kristo. At kung titingnan po natin yung parallel po nito sa Romans chapter 2, verse 28-29, makikita po natin na yung spiritual circumcision na ito ayon sa Colossians 2:11 ay sa pamamagitan ni Kristo, ng pananampalataya kay Kristo. At dito sa Romans 2:28-29, ang sabi po rito, sapagkat siya'y hindi Hudyo, kung sa labas lamang ni maging pagtutuli yaong hayag sa laman, datapwat siya'y Hudyo sa loob, at ang pagtutuli ay yaong sa puso, sa espiritu, hindi sa titik. Ang kanyang kapurihan ay hindi sa mga tao, kundi sa Diyos. Pansinin po natin ito. Sabi niya, for he is not a Jew, which is one outwardly. Yung panlabas. At yun yung mga legalist, yun yung mga Judaizer. Yun yung dapat magsipag-ingat ka doon sa turo na yon. At ang sabi niya, neither is that circumcision, which is outward in the flesh, but he is a Jew, which is one inwardly, yung panloob. At sabi niya, and circumcision is that of the heart, in the spirit, and not in the letter. Hindi siya, not in the letter, ang ibig sabihin, hindi po siya tinutukoy na legal, no? Yung legalist. Hindi dahil sinabi yon. Kaya napakalaga po na makita po natin
At ang mga tunay na nasa pagtutuli ay walang iba kundi ang mga tunay na Kristiyano. At kung titingnan natin, mayroon siyang pagkilanlan. Yung mga tinuli within, yung mga tunay na sumampalataya, yung mga tunay na naligtas. Ano po yung mga bagay na tinuran ni Pablo rito? Sabi niya, sapagkat tayo ang pagtutuli, parang sinasabi niya, mag-ingat tayo sa mga Judaizers, sa mga turo nila, mag-ingat tayo, baka ma-adapt natin yan, makontaminate ang ating pananampalataya. Kailangan tayong bantayan ang bagay na yan. Parang sinasabi niya, sapagkat dahil tayo ang tunay na mga anak ng Diyos, tayo ang mga tunay na we are belong to God. Tayong mga Kristiyano, tayong mga tunay na tinuli within. Yung may tinanggal within. At ang mga tanda o ang mga tunay na Kristiyano, ang sabi rito, number 1, sa chapter 3, sumasamba, nagsisisamba sa Espiritu ng Diyos. Na nagsisisamba sa Espiritu ng Diyos, which worship God in the Spirit. Worship in the Spirit. Worship by the Spirit. Hindi siya sa by flesh. Hindi siya ayon. Hindi po siya ayon sa laman, not in the flesh. Hindi po siya sa sarili. Hindi po ang tunay na pagsamba ay sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kaya dito po sa chapter 3 din, verse 18 and 19, ito po yung sinasabi po rito, although dadaanan pa po natin ito, ang sabi po rito, 18 and 19, sapagkat marami ang mga nagsisilakad na siyang madala sa akin, sinasabi sa inyo. At ngayon sinasabi ko sa inyo na may pagyak, na sila ang mga kaaway ng krus ni Kristo, na ang kanilang kahihinatnan ay ang kapamakan, at ang kanilang Diyos ay ang tiyan, at ang kanilang kapurihan ay nasa kanilang kahihiyan. Actually, contrast po yan dito sa verse 3. Yung worship God in Spirit. Tapos yung kanilang kagalakan, yung kanilang kapurihan ay nakasentro sa Panginoong Yesus. At hindi sa kanilang sarili. No? Not confidence in the flesh, and have no confidence in the flesh. At yan po yung kung titingnan po natin. Ito yung tatlo na mahalaga. Bakit kailangan tayo na mag-ingat? Baka kasi kinukuha na po natin sa sarili natin kakayahan. Baka ang pagsamba natin ay hindi na ayon sa Espiritu. Sabi nga ng Panginoon doon sa Samaritan women, worship God in spirit and in truth. Hindi siya mga sistema o hindi siya mga sabihin nating ritual.
Minsan akala natin, baka kasi natatangay tayo pa. Maaaring ang isang Kristiyano nagiging ritual na lang yung pagsamba niya. Hindi na mula sa kanyang puso. Hindi na bunga ng pagmamahal niya sa Panginoon. Yun yung sinasabi rito na nagmamapuri kay Kristo Jesus. Baka nasasanay na lang siya. Nasasanayan niya na lang na pag may mga gawain, makikinig, mag-a-attend, paglinggo, o umaawit, naglilingkod, pero wala sa puso. Hindi sa kapangyarihan ng Espiritu. Kung minsan ito'y bunga na lang ng laman. Yun po ang nakakalungkot. Kaya sabi niya, for we, bakit kailangan natin bantayan? Bantayan ang iglesia, bantayan ang ating sarili. Baka dumating ang mga pagkakataon na itong mga bagay na ito ay madala ang ating pananampalataya sa mga bagay na ito. Kaya maganda bantayan po natin. Napakalaga po. At ito'y para, sabi niya nga, ang pagbabantay na ito, ang mga katotohanan na ito, ang pagpapaalalang ito ni Pablo, for their own safety. Kaya maganda ay maglumalim tayo sa mga katotohanan ng salita ng Diyos, ng Ebanghelyo ni Kristo, na siyang nagdadala ng biyayang kaligtasan at biyayang paglilingkod sa Panginoon, na siyang tunay na nagdadala sa atin upang paglingkuran si Jesus at ang ibang mga kapatiran, na siyang karampatan. Hindi yung parang nagsasalita tayo, nagsasabi tayo ng maganda, o ginagawa natin ang bagay na ito to impress others, sa sarili na lang po natin. Yun yung mga tinutukoy ni Pablo na ingatan ninyo. Ingatan ng mga aso at manggagawa, masasamang manggagawa. Magsipag-ingat kayo sa mga pagtutuli. Ito yung pilit na faith plus work under the law. Napakalaga po nito. Kaya kung titignan po natin, sabi nga po dito sa, balikan natin itong dito sa chapter 3, no, verse 18. At kung i-comparison po natin yung verse 2 at yung verse 3, makikita natin dun sa verse 2, yung mga aso at mga manggagawang masasamang manggagawa at mga pagtutuli, kung papansinin natin, wala ang Holy Spirit. Yung mga aso, no? Hindi sila karapat dapat sa mga bagay na, kasi hindi makakagawa. Kasi wala ang Holy Spirit. Wala ang Panginoong Hesus. At ang kanilang pagkakatiwala ay sa pagtutuli.
sa panlabas, outward. At ayon dito sa verse 18 ng chapter 3, sabi niya, sapagkat marami ang mga nagsisilakad na siyang madalas na aking sinasabi sa inyo at ngayon sinasabi ko sa inyo na may pag-iyak na sila ang mga kaaway ng krus ni Kristo, na ang kanilang kahihinatnan ay kapahamakan, na ang kanilang Diyos, no? Their God is their belly, like a dog, like a scavenger, yung kahit na ano ay ina-adapt. Diba? Ganyan po ang religious world ngayon. Ina-adapt kahit na ano. At nakakatakot po yun. Kaya napakaganda po ng patnubay ng Espiritu, patnubay ng kanyang mga salita. Manatili tayo roon sa mga turo ng Panginoon, yung makapagpapaligaya sa Panginoon, hindi yung makapagpapaligaya sa sarili natin. Yung iba, adapt ng adapt. Pag may nakitang maganda doon sa kabila, kahit na hindi ayon sa salita ng Diyos, kahit hindi ayon sa kalooban, sa turo ng Panginoon, ina-adapt nila. Mag-ingat po tayo sa ganung bagay. At sabi rito sa verse, at ang kanilang kapurihan, tingnan po natin, doon sa verse 3, sabi niya, nagpupuri kay Kristo Jesus. Yung kung ano yung nakalulugod kay Jesus, kung ano yung kapuri-puri kay Jesus, yun yun. Yun yung mga Kristiyano, yun yung mga tinuli within, no? At kailangan tayo magsipag-ingat sa mga enemy of the cross na ang kanilang kapurihan, ang sabi po rito, ay kahihiyan. Bakit? Sapagkat ang kanilang kapurihan ay para sa kanilang pansarili. At titingnan natin, dito ang sabi rito, walang anumang pagkakatiwala sa laman. No? Dito, sa verse 19, yung set yung kanilang mind sa earthly things. Ang sabi po rito, na nag-iisip ng mga bagay na ukol sa lupa, who mind earthly things. Kaya watch out din po natin yung mga pagsasalita natin pagka more on earthly things. Baka nadadala na tayo sa mga ganitong bagay. Ang maganda po ay yung nakalulugod kay Jesus. Whether you drink or whatever you do it to the glory of Christ. Yung pagsamba natin ay bunga ng Espiritu. Hindi yung wala na sa loob natin, parang nasanay na tayo. Kaya dito po sa ating pinag-aaralan, ito ang sikreto. Ito po ang gusto ni Pablo na muli niyang bigyan diin. Na wag sa sarili nating lakas, wag sa sarili nating kaparaanan, wag sa sarili nating kaisipan, kundi bagkus ayon sa patnubay ng Espiritu, sa kapangyarihan ng Espiritu, sa pangunguna ng Espiritu, ang ating paglilingkod, ang ating pagsamba, ang ating pamumuhay bilang isang Kristiyano, sapagkat tayo ang tunay na mga anak ng Diyos. Tayo ang mga tunay na iniligtas ng Diyos. Tayo na mga tinuli within
tinanggal ang kasalanan, pinatawad ang kasalanan. At yan ay sa pamagitan ni Kristo Jesus. At naway ang ating paglilingkod ay para sa ikalulugod ni Jesus. Sa ikapupuri ni Jesus. At hindi sa ating sariling lakas, karunungan. Sapagkat kung yan ay tatamuin natin, kung tayo po ay matututong maglingkod ayon sa kalooban ng Panginoon at sa patnubay ng Espiritu, at sa taglay nating kaligtasan dahil kay Kristo, ang sabi niya, rejoice. Magiging magalak tayo. Hindi lang ngayon, hanggang eternity. Magiging safe tayo. Ligtas na tayo, pero safe tayo. Saan po tayo safe? Dito sa mga legalists, dito sa mga nagtuturo ng para ikaw ay maligtas, ikaw ay kailangang gumawa. Baka sinisikap mo, ipinapakita mo ang mga bagay na ito. Magsipag-ingat po tayo. Sapagkat kung may ingatan po natin ito, at tayo ay mamumuhay tulad ng sinabi rito na nagsisisamba sa Espiritu ng Diyos, nagmamapuri kay Kristo at walang anumang pagkakatiwala sa laman. Tayo po ay safe. Safe tayo sa wrong living, wrong teaching. At nandun tayo sa tamang paglilingkod na nakalulugod sa Panginoon. At higit sa lahat na nagbubunga, pinagpapala ng Panginoon. Sapagkat kung tayo ay madadaya at hindi natin mapapansin na tayo pala ay natatangay na ng mga bagay na ito, ang labas na lang yung paggawa natin. Kumbaga parang nasasayang yung panahon natin. Kaya dito po sa pag-aaral natin na ito, kumbaga yung pinaka-outline nitong chapter 3, 1 to 11 ay una yung hindi natin masasabi na tayo matagumpay, no? Kung sa fleshly, kung sa old nature o yung makalaman, sa sarili nating lakas ng ating paglilingkod. Sabi nga nung our fleshly achievements count as nothing, sabi ng isang sumulat. At yung old worldly things are nothing compared to knowing Christ. Importante po yun na masentro tayo sa Panginoon. Ating kaligtasan, ating paglilingkod, ating pagpupuri, pagsamba sa Panginoon, nakasentro lahat kay Jesus. Hindi sa ating laman, hindi sa ating, at yan ay tutuloy natin siguro, yung 1 to 6, makikita natin na yung hindi natin maikukumpara yung pagkakilala kay Jesus. At yan ay susunod po natin sa susunod na. Sa ngayon, nakita po natin na ang sulat na chapter 3 ay pagbibigay diin at pagbibigay babala o warning upang manatili tayong safe. Ibig sabihin, makapagpatuloy tayo sa pamumuhay natin bilang isang naligtas, no? Circumcised inwardly, at tayo ay sumasamba sa kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. Tayo naglilingkod sa kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. At ang ating aim, yung ating kapurihan ay na kay Kristo. Ginagawa natin ang lahat para kay Kristo, na siyang nagbigay naman ng kanyang buhay para sa atin, nagligtas sa atin. At hindi tayo nagtitiwala sa sarili nating karunungan, sa sarili nating kalakasan, sa sarili nating pamamaraan.
kundi bagkus tayo nagtitiwala sa Panginoon. Yan ang mga susunod pa natin. Kaya sa verse 4, nag-introduction na si Pablo, sabi niya, bagamat ako'y may pagkakatiwala sa laman. Susunod na siguro pag-aralan natin yung mga achievements niya, yung mga nakita po natin na ang lahat ng yon ay nothing. Kaya nawa po ay bantayan natin ang ating sarili, tignan natin, at lagi tayong manalangin, obserbahan natin ang ating sarili, ating mga paglilingkod. Pagka po, sabi nga ng Panginoon, without Christ, we can do nothing. Tignan natin ang mga ginagawa natin. Kung wala tayong nagiging bunga sa buhay natin, check natin baka own strength ang ginagawa natin. Baka nadadaya na tayo, nadidisib na tayo, natatangay na tayo. Bantayan po natin sapagkat kung hindi, sayang ang panahon. Although sabi nga ni Pablo sa unang Korinto, ikaw ay ligtas, pero sayang, para ka nasunugan, you are lost. Kaya saan mo gustong maging lost? Material o spiritual? Actually, yan yung susunod na lesson natin. Kasi ang pinakasikreto dito yung word na count. Binibilang niya kung saan siya lost at kung saan siya mag-gain. Tayo po'y manalangin. Ang maraming Diyos na dakila, maraming salamat po sa iyong mga salita. At dalangin po namin nawa ay magdulot ito sa amin. Pag-aaral po namin ito na maging kami ay mapagbantay sa aming buhay, sa aming pagpupuri, paglilingkod, pagsamba sa iyong harapan. Baka po kami po ay madaya ng aming sarili at ng mga bagay-bagay na aming nakikita. At nawa po ay tunay na kami po ay maglingkod po sa inyo ayon sa kapangyarihan ng Espiritu Santo at maglingkod po kami sa inyo at mamuhay kami ayon sa ikalulugod ng aming Panginoon at hindi para sa aming sarili at hindi sa aming sariling karunungan at kalakasan. Ang lahat po ng ito, O Diyos, ay aming samot dalangin sa makapangyarihang pangalan po ng imbugtong na anak na si Jesus. Amen. Good evening po at balik ko muna po sa ating MC at kung meron po tayong mga question and answer ay mas lalo pong maganda. Maraming salamat po sa Panginoon sa ating pong naging pag-aaral sa anak po na kanya pong ginamit. At tulad po ng nasabi ng ating kapatid, open na po tayo para po sa mga katanungan po. At pwede po nating i-open ang ating pong mic. At ganoon din po ay i-monitor din po natin ang mga possible po na magtatanong po sa ating pong Facebook Live po. Sige po mga kapatid, open na po tayo sa question and answer po. Sige po, Brother Jan. Question po, kanina po nabanggit po sa atin pong pag-aaral po yung pong aso po na consider po nga doon sa ating pag-aaral yung pong nagre-reject po sa ating pong Panginoon sa gospel. Ang question lang po sa pag-share po ng gospel, paano po kaya yung pong for example sa personal ko pong pag-share, naunawaan po nila yung pong gospel, nagiging maliwanag po sa kanila yung ginawa po ng ating Panginoong Jesus. Pero hindi po sila dumarating po doon po sa talaga pong pananampalataya. Yung nagiging reason po nila is yung parang hindi po nila maiwan po yung religion po na meron po sila.
consider po ba sila doon at saka ano po yung maganda pong approach po pagka ganun po na meron po kumbaga malinaw po sa kanila yung pong um, gospel pero hindi po nila talaga pong sinasampalatayanan po. Okay, alam naman natin na ang pag-share ng gospel ay work din ng Holy Spirit sa life natin. No? At both yung nag-share at yung sinesharean, ang Holy Spirit, ang siyang nagwo-work, no? Nagko-convict, sabi nga doon sa John 16, no? Sa kasalanan. At siya rin yung kumbaga nagko-convict to decide, no? To accept Christ. At siguro ang pinaka-work, ang trabaho talaga natin ay to share the gospel, no? At minsan nakakatulong yung by example, yung life natin na ginagamit ng Panginoon yon. Actually, dito sa chapter 4 hanggang 6, makikita natin yung magandang example ni Paul. No? Hindi niya ikino-compromise yung faith niya, yung pangangaral niya ng Ebanghelyo. Siguro, ang magandang gawin natin doon kung maliwanag naman na na-share yung gospel, siguro pag-pray, kailangan din. Sabi nga, para kang nagtatanim ng bini, no? Kailangan mong diligan at yung pandilig na yon, yung panalangin. Kung minsan ay panalangin. At sa personal evangelism, ang magandang ginagawa pagka yung inagis mo yung pole mo at yung pain mo at kung walang hindi siya nakakakuha, huwag ka mag-focus sa isang place. Tanggalin mo doon, ilipat mo sa iba, baka doon ka makahuli ng isda, no? At siguro yun yung pwede kong maisagot doon sa tanong. May mga bagay na talagang minsan na kahit na maliwanag na yung ebanghelyo, live to God. Pag-pray natin. At least ay huwag tayong mako-compromise na gagawa tayo ng sarili nating paraan para sila ay sumama lang sa atin o minsan yun yung very danger doon. Siguro pag-pray natin at diligan natin sa panalangin, yung tinatawag na follow-up, pina-follow up natin, pero hindi ka kailangan mag-focus doon kung after na shinare mo na yung gospel ay ayaw nilang tanggapin ang Panginoon. Although sa commentary kasi, yun yung mga sinasabi nilang wag mong ibigay sa aso yung mga mabubuting spiritual na bagay, no? More on sa mga commentary, yun yung sinasabi nila. Huwag mo ipilit sa kanila. Huwag mong basta ang importante, i-share mo, pag-pray mo. Huwag mo kukunin sa sarili mong kalakasan. Ngayon, kung hindi talaga sila mag-response, mura sa iba. Huwag ka lang mag-focus sa ibang o sa isang tao o sa isang group, no? Siguro yun yung magandang gagawin natin. Baka talagang nire-reject nila ang Panginoon. Actually, hindi ikaw ang nire-reject nila, kundi ang Panginoon. Siguro pag-pray at kung may mga pagkakataon, pero huwag kang mag-focus lang sa kanila. Pwede naman na ang ebanghelyo naman ay para sa lahat ng taong makasalanan. At siguro ang maganda rin doon, tignan din natin yung desire natin, no? Yung desire natin sa pag-share ng gospel. Very important din kasi yun, yung motive. Yung motive ng pag-share ng gospel. Bakit tayo nag-share ng gospel? Very important din yun. Kaya nga, sabi ni Pablo dito, dapat yung kapuri-puri kay Jesus. Dahil sa Panginoong Jesus.
Kaya tayo nagsishare. Hindi tayo nagsishare dahil meron tayong, di ba, yung mga opposite sex, may interest lang. Hindi, palagay ko, hindi. Although minsan meron nangyayaring ganun, naliligtas naman. Pero bihira yung ganun na pinagpapala ng Panginoon. Kaya ang maganda siguro ay share yung gospel, pure gospel, and then live to God. Hayaan natin gumawa ang Espiritu Santo. Kung may mga pagkakataon, maganda yung yun nga, yung ma-join siya sa mga Bible study. Yung mga Bible study natin parang evangelism sa umpisa eh. Pero later on, pagka may mga naliligtas ay kung minsan pinapaintulot ng Panginoon na maging local church. Yun siguro. At tignan natin yung mga sinashare natin. Although ako marami din ako mga nasishare na ini-ignore nila. Pero minsan talagang, pero pag may pagkakataon ako, sinashare ko pa rin. Pero hindi lang ako nakapokus sa kanila. Mga kaibigan ko, mga friends ko, minsan ganun, tinitignan ko rin yung response nila. Kahit minsan kamag-anak pa, kung talagang ayaw nila sa Panginoon, wala akong magagawa. Basta importante na share ko yung gospel. Like for example, sa atin dito may mga relatives tayo sa Valenzuela na parang in-ignore nila yung gospel. So, sorry ako. In-ignore niya yung pinakamahalaga sa akin. Medyo nagkukul na rin ako. Ayoko rin i-trample niya yung mga perlas. Yung treasure natin yun yung gospel. Kung yun yung niyuyurakan niya, keep off ako doon. Although pinagpe-pray ko na nawa ay ma-realize nila na wala sa mga material na bagay ang tunay na yung fulfillment sa buhay na ito. Yun lang siguro po. Yung iba, baka merong gusto sumagot doon sa tanong ni Brother Jack. Thank you po. Maraming salamat po. Sige po mga kapatid, open pa po ang ating pong question and answer po. Actually, may tanong din po ako, Brother Wilson. Ano po kaya yung maaaring approach po? Kasi may mga kakilala po na or mga nakilala po tayo na nung una ay naniniwala po sila sa faith alone at grace, sa biyaya po ay ang kaligtasan. At kumbaga minsang panahon po nakasama po natin sila at nagpahayag po sila ng pananampalataya po. Kaya lang dumating po sa point na umalis po sila at naiwalay po sila sa atin. At doon naman po sa mga nalipatan po nila ay may nangaral naman po ng faith plus work. At kumbaga nakakalungkot po, yun po yung naging kumbaga pinaniwalaan po nila. Ano po kaya yung magandang approach po sa kanila para yung faith po nila is mabalik po dun sa pananampalataya at sa biyaya po? Actually, nahanap ko dito sa Timoteo yung sinabi ni Pablo na sa mga huling araw, yung panahon na mapanganib, no? Meron talagang mga, sabi niya, kasama natin pero nagsilabas sa atin kasi hindi natin sila talaga tunay na kasama. So, yun, 2 Timothy. Chapter 3. Although hindi pa ito yung gusto ko sabihin, 2 Timothy chapter 3 verse 9.
1 John 2:19 po ba? Hindi, ito munang 2 Timothy, chapter 3, 8 and 9. Tapos i-reserve mo yan. Sino yung nagsalita? Si Brother Norman? Yes po, Brother Wilson. Ito munang 2 Timothy chapter 3, 8 and 9. Sabi rito, at kung paanong si Hanes at si Hambres ay nagsilaban kay Moises, ay gayon din naman ang mga ito'y nagsisilaban sa katotohanan, mga taong masasama ang pag-iisip, mga itinakwil tungkol sa pananampalataya, ngunit sila hindi magpapatuloy sapagkat mga hahayag sa lahat ng mga tao ang kanilang kamangmangan, gaya naman ng pagkahayag ng sa mga yaon. Pero ang sabi niya kay Timothy, ngunit sinunod mo ang aking aral, ugali, akala, pananampalataya, pagpapahinod, pag-ibig, pagtitiis. Parang dito makikita natin, meron talaga na, kumbaga parang magpapanggap, parang yung sa panahon ni Moises, meron talaga na mga kasama nila pero against the truth, no? At yan yung bagay na pwedeng mangyari. Brother Norman, ano yung sinabi mong, pakibasa mo na lang? Sa 1 John 2:19 po. 1 John 2:19. Ayan, no, tama. Sabi niya, sila'y nangagsilabas sa atin, ngunit sila'y hindi sa atin. Sapagkat kung sila'y sa atin ay nagsipanatili sana sa atin, ngunit nangagsilabas upang sila'y mahayag na silang lahat ay hindi sa atin. Tama yon. At katulad nung tinanong ni Brother Anthony, baka talagang they are not belong to us. Kasi kung sila ay kasama sa atin, sila ay nasa atin. Actually, ang nakikita ko nga dyan sa sa John chapter 15, kung papansinin natin, sabi rito, sabi ng Panginoon, chapter 15, verse 2, ang bawat sanga na sa akin ay hindi nagbubunga ay inaalis niya. At ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya upang lalong magbunga. Kung minsan, yung mga nawawala ay hindi tayo yung nag-aalis. Minsan, hindi naman yung sarili din nila. Ang sabi rito, ang bawat sanga na sa akin na hindi nagbubunga ay inaalis niya. Although ito ay minsan kinukuha na ng Panginoon, no? Kaya siguro may mga tao, may mga makakasama talaga tayo na kung minsan ay they're going astray, no? Dahil nga sabi doon sa 1 John chapter 2 na binasa natin, hindi talaga sila belong sa atin. Ang maganda ron, ni-reveal sila ng Panginoon. Kesa sa na-deceive nila tayo, nakasama natin sila, yan sabi rito sa 15, inaalis niya para lalong magbunga. Ang tinutukoy po kasi rito yung church, no? Kaya doon nakakalungkot yung ganung bagay, no? Kung lalo na kung matagal na nating kasama, pero ako'y naniniwala ang Panginoon ang siyang gagawa. Ngayon, paano ang approach natin sa kanila? Siguro i-share natin yung gospel, baka hindi pa maliwanag sa kanila ang ebanghelyo. At siguro, ang maganda rin ay i-rooted sila sa pinaka-root, no? Yung ugat. At yun ay si Jesus. Baka sila ay yun nga, baka yung sarili nila ang hinahanap nila. Kung saan sila kumbinyente, kung saan sila
Yun, hindi kay Jesus. Actually, yun ang isang problema dito sa Pilipos, yung pinag-aaralan natin. Kailangan tayo magsipag-ingat sa mga ganon na ang hindi sa kapurihan ni Kristo. Paano po ba nating yung kapurihan natin ay maibibigay natin kay Jesus? Sa kanya mga teaching. If you remain in me and in my teaching, yun yung kapuri-puri sa Panginoon, kalugod-lugod, at yun yung nagbubunga yung sa Panginoon. Kaya napakahalaga na makita rin natin yun. Maaring ano mo siya sa mga teaching kung siya'y Kristiyano na. Pero kung siya hindi Kristiyano, sabi nga, paano mo maituturo paano mo maibibigay yung mga spiritual na bagay sa mga aso o sa baboy na niyuyura ka lang? Para sa kanila, wala. Ini-ignore, nire-reject nila. Yun. Kaya hindi natin pwedeng ituro yung mga Christian living. Maaring sila ay mga tunay na mananampalataya na, pero sila hindi naging maingat. Sila ay nadala sa mga, actually ito group, itong mga aso, mga masamang manggaga, group of people ito eh. Hindi naman sila talaga mga group of people to. At kung minsan ito ay tumutukoy na sa mga religious denomination. Ano itong may plus kay 2 Timothy? Chapter 3. Okay po. Baka meron pang ibang gusto sumagot. Thank you po sa naging kasagutan po. At sige po mga kapatid, ay open pa po sa ating pong question and answer. Parang may question daw si Sister Kay sa chat. Sige po. Sige po, babasahin ko po ang question po ni Sister Kay. Nasa last days na ba tayo based sa 2 Timothy chapter 3, 1-5? Yun po yung katanungan po. Pakiulit, Brother Anthony, ano yung question? Sige po, Brad Musa. Ito po. Nasa last days na ba tayo based sa 2 Timothy chapter 3, 1-5? Okay. Actually, ang last days ay nag-umpisa sa panahon ng ministeryo ng ating Panginoon at ito magpapatuloy hanggang sa kanyang muling pagbabalik. No? Siguro, tingnan natin yung Hebrew chapter 1. Dali natin ko. Hebrew chapter 1. Hebreo chapter 1. Dali, hanapin ko lang muna. Hebrew chapter 1. Dito sa 1 and 2. Sabi rito, ang Diyos na nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon
at sa ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay na sa pamamagitan naman niya ay ginawa ang sanlibutan. But in 2 Timothy chapter 3, ito ay mga kumbaga ay katangian, no? Ito, balikan natin yung 2 Timothy. 2 Timothy chapter 3. Ito yung nung sabihin niyang, this know also that in the last day perilous time shall come. No? For men shall be lovers of their own selves. Mga karakteristik ito simula yung verse 2 hanggang verse 5. At kung titingnan natin, even during the time noong early church ay nakikita na itong mga bagay na ito, no? Pero ito ay lalong titindi. Yung lalong titindi. Sabi niya, yung huling araw at panahong mapanganib. Pansinin natin, datapwat alamin mo ito na sa mga huling araw, yung huling araw na yon ay yun yung simula noong ministry niya, ni Jesus hanggang sa pagdating niya, no? Pero ang sabi niya ay darating dito sa panahon na yon, no? Yung sa panahon na yon hanggang sa pagdating ng Panginoon, sabi niya ay darating ang mga panahong mapanganib. Ibig sabihin, sa mga panahon na talagang malapit na siguro yung pagdating ng Panginoon, ito yung mas titindi yung ganito mga karakteristik ng mga tao o ng mga, at sa tingin ko yung ngayon ay very religious yung mga tao, madaming religious, maraming na denomination, maraming claiming na sila ay sa Panginoon at sila ay lilingkod sa Panginoon. Actually, yan din yung pinag-aaralan natin. Mayroon ding related dito sa pinag-aaralan natin na kaya nga dapat nating bantayan ang ating sarili, ang ating kapulungan, na hindi tayo madala ng mga ganito na karakteristik, no? Na yung sa sarili, sinisikap sa sarili ang paglilingkod sa Panginoon. Hindi nakalulugod yon at hindi nagdadala ng bunga yon sa Panginoon. Kaya dito rin sa 2 Timothy na to ay parang masasabi natin na maaring nararamdaman na natin yung mga panahong mapanganib. That in the last days, sabi niya ito na yung last days Pero papasok na yung perilous time, no? Mapanganib. At ito yung mga karakteristik, mga religious, mga sabihin natin na, di ba, kung titingnan mo, ito yung mga, sapagkat ang mga tayo magiging maibigin sa kanyang sarili, o hindi siya, di ba, yung pinag-aaralan natin, dapat, hindi self-centered, other-centered, no? Maibigin sa salapi, yun yung mga worldly things, earthly things, mayayabang, mga mapagmalaki. Di ba? Ngayon ay gusto nila bongga sila. Gusto nila malalaking kapilya o kaya mga mall, mga yun ang focus nila, no? Kasi ang sabi rito, mapagtungayaw, proud, blasphemer.
disobedient, unthankful, unholy. Mga ano to mga religious. Kung titingnan mo, hindi rin sila even individually, pwede silang corporately. Kaya mga for men, sapagkat ang mga tao kaya kailangan pag-ingatan talaga natin yung sinasabi ni Pablo, para maging safe tayo. Siguro yun nga yung sa panahon na to, during nung panahon na yun, para hindi tayo matangay sa mga ganitong mga sistema, sa mga ganitong pamamaraan, sa mga ganitong kaisipan, sa mga ganitong bagay. Kung magiging maingat tayo at titignan natin yun, kasi sa ibang salin hindi niya ginamit yung beware look, sabi niya. Look, yun yung ginamit niya sa ibang mga translation. Sabi niya, look out the dogs. Look out for evildoers. Look out for those who mutilate, yung nagpuputol, yung panlabas. Kaya yun yung look. Dapat ay mapagsuri tayo. Suriin natin. Alin ang susuriin natin? Yung nagiging sistema sa iglesia, yung individual, yung buhay natin. Kasi natatangay na tayo sa ganung mga sistema. At ngayon maraming ganyan, di ba? Yung paglilingkod nila ay yun nga, yung mga network, parang networking. Hindi na sa ikalulugod ni Jesus. Parang outward, hindi na sa kalooban ng Panginoon. Although makikita mo, dumadami sila, may mga malalaki silang pagtitipon. Tayo nga, minsan hindi natin ma-accord, di ba? Kasi hindi yun yung lovers, hindi tayo lovers of money. Kasi kung yun ang gusto natin, ituro yung giving katulad ng ginagawa nila. Persayin natin yung mga tanggap lang tayo ng mga member. Hindi tayo ganun. Surely nandun tayo sa kalooban, gospel. Although mahirap talagang ipangaral ang ebanghelyo lalo na sa mga huling araw. Sabi sa Mateo, di ba? Sa mga huling araw, mahirap talaga na ipangaral ang ebanghelyo. Yun lang po siguro. Maraming salamat po. Gusto ko rin pong basahin po yung naging comment po dito sa ating pong Facebook Live. Si Brother Jeff Koyu, sabi po niya, yes, we are on the last. All signs of Jesus said about His second coming. Almost done. Comment po ng ating kapatid po. Sige po mga kapatid, last call po. Baka meron pa po tayong question po. Sige po, Brother Norman. Question po, ano po yung maganda po na maging attitude po, dalawa po, yung local church at saka po yung individual po na believer po dun sa church? Kung halimbawa po, yung mga nabanggit nga po dun sa ating pong pinag-aralan, dun po sa Philippians chapter 3 verse 2, ay lalo na kung identify po sila, bawa sa labas po, parang na-identify po sila sa church, sa local church. Tapos ganun nga po yung naging yung situation po yung sa kasama po sila sa 2. Sa verse 2 po na nababanggit po sa pinag-aralan po. Ano po kaya yung maging attitude towards dun sa kanila as a local church at saka po as individual believer po sa church, sa local church po? Actually, una ay i-assess mo rin yung katulad halimbawa,
saan na bang level yung church, yung local church? Infant church o nandun na siya sa maturity ng church, no? Pagka infant church, ang kailangan diyan ay teaching talaga, yung katuruan, katulad ng ginagawa ni Pablo. Kaya nga wala siyang ngumpay, paulit-ulit, sabi niya, same, no? Paulit-ulit. Kasi dahil nung panahon na yon, yun yung nagiging problema, yung mga legalist. Maraming mga pumapasok sa mga local churches na bumabagabag, no, sa mga mananampalataya. Sa Galacia, parang meron silang tinuturo nga, yung ibang ebanghelyo, yun yung maging Hudyo ka muna, patuli ka muna, at ikaw ay maliligtas, at sumampalataya ka kay Jesus, ikaw ay maliligtas. Although hindi yun, talagang nasa Panginoong Yesus lang. No? Kaya dapat i-rooted natin yung mga kapatiran. Ngayon, kung medyo matanda na yung iglesia, although minsan sa loob ng iglesia, yung maturity, titingnan din natin yon, yung maturity ng mga believer. Hindi, sabi nga, hindi pantay-pantay yung maturity. Siguro ang maganda ron ay yung mga nakikita natin na gano'n, tinutulungan natin sila, pinapanalangin natin sila, ine-exhort natin sila, at nire-rebuke natin sila hanggang sa minsan yung pinaka-worst scenario nun ay nadala sila sa discipline. Dahil mahal natin sila, gusto natin silang tulungan na mamuhay doon sa kay Kristo, no? Yung glory ay kay Kristo. Napaka-importante noon na sabi nga ng Bible ay exhort one another. Kung minsan ay kailangan natin talaga. At kung minsan ay like si Peter, kung pag-aaralan mo si Peter and the Lord Jesus Christ, how many times niyang nirebuke si Peter, no? During the earthly ministry ni Jesus, kasama pa niya ang Panginoon. Hindi siya kagad nag-mature until na ang ating Panginoon ay namatay na at muling mabuhay, umakyat na doon sa langit. Yung doon pa lang nung nanaan na ang espiritu. Kaya yun yung importante. At yun yung pinakamahalaga na sa pag-aaral natin, spiritual. Yung paglilingkod, pagsamba natin sa kapangyarihan ng espiritu. At sa mga katuruan ni Kristo, yung glory in Christ, no? Yung na kay Jesus talaga, wala sa atin. Siguro yun, exhort, rebuke kung kailangan. Kung lagi mo nang ini-exhort, pwede mo siyang i-rebuke. At kung nagiging worse, yung yung sabi mo nga, affected yung iglesia, ay kailangan, meron tayong proseso on church discipline, Matthew 18, yung kausapin, yun yung exhort. And then dalhin sa church. At kung ma-win natin, salamat. Kung hindi, ay kailangan niya ma-undergo ng discipline. At love yun. Ang motivation ng discipline natin ay love. No? Para ma-reveal, para ma-restore, ma-reveal, at ma-protectionan natin ang iglesia. Kaya yun siguro yung mga biblical na at pamamaraan sa isang iglesia how to handle yung mga ganong mga situation. Salamat po. Ayan, maraming salamat po. Sige po mga kapatid, bagamat nasabi ko po kanina, last call po. Sige po, kung meron pa pong katanungan, tinitignan ko rin po ang ating pong FB Live. At as of this moment po ay wala pong katanungan. Okay, sige po. Siguro ang katahimikan po natin, ito po ay tanda po na naging malinaw po ang ating pag-aaral at naging malinaw din po ang mga kasagutan po sa mga naging katanungan po ng mga kapatiran. At sa ating pong pagwawakas, hingin po natin kay Brother John po ang ating pong closing prayer po.
Tayo po ay maraming Diyos na dakila, banal at makapangyarihan sa lahat. Nagpapasalamat po kami sa inyong pong pangunguna. Muli po sa gabi na pinagkaloob po ninyo mula po sa mga kapatid po na nag-join. At ganoon din po sa mga nakapanood po sa online. Salamat po. Sa inyo pong anak na ginamit. Salamat po. At sa inyo rin pong mensahe po sa amin sa gabi po na ito. Nawa tunay po na ang mga bagay po ginagawa po namin ay ito po ay ayon po sa inyong pong kalooban. Ito po ay sa tulong, biyaya po ng banal na Espiritu. At hindi lamang po ito sa amin pong mga sarili. Nawa patuloy po na maging pagpupulay po ito sa amin pong mga ginagawa. Mga sinasabi po ay tunay po na ito po ay gagawin po namin sa biyaya po ng banal na Espiritu at kapangyarihan po niya sa buhay po namin. Patuloy din po sa amin pong lesson sa aklat po ng Pilipos ay patnubayan niyo po kami sa aming pong personal na pagbabasa at sa mga susunod pong pagpapatuloy po ng aming pong pag-aaral. Kayo rin po ang patuloy na manguna po sa amin. Salamat din po sa mga naging katanungan at kasagutan. At sa buong gabi po na ito ay sa inyo po na patuloy na pinagkakatiwala na ang pag-iingat po sa lahat po ng mga kapatiran. Muli po, Ama, ito po ay aming pong pinapasalamatan at ito rin po ay aming pong pinadalangin sa tamis na pangalan lamang po na itong bugtong na anak na si Kristo Jesus. Amen. Thank you po and God bless po. Good evening. God bless po sa ating lahat. Patuloy po natin basahin yung aklat ng Pilipos. Salamat po. God bless po. Thank you po. God bless po.